Kada taon, mahigit 300 kadete ang graduate ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Sila ang mamimili kung saan nila nais maglingkod, sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard o Merchant Marine. Kapag PMMA graduate ka, siguradong pasok ka sa trabaho. Mahigit 1 siglo na ang ating PMMA. Unang itinatag ito sa Intramuros sa Maynila. Ilang beses itong inilipat ng lokasyon at ilang beses din itong nagsara dahil sa tigmaan at muling binuksan. Nananatili ngayon ang PMMA sa isang malawak na lupain sa San Narciso, Zambales. Around 64 hectares po ito, and then it was renovated, inayos nila, landscape for the purpose na malagyan po natin ng classrooms, malagyan ng barracks, malagyan ng grandstand. Everything was prepared. And then, nag-transfer po dito ng February 1998. Tuwing Setyembre, nagbubukas ang pagbibigay ng aplikasyon para maging kadete ng PMMA. Hindi ito limitado sa mga lalaki lamang. Mayroon ding babaeng aplikante. 12 to 15,000 ang bilang ng applicants. Ilan lamang ang matatanggap. Mahigpit kasi ang standards. Dapat malusog ang pangangatawan at dapat mayroon ding mataas na kakayahan sa academics. So, yung makakapasok ng orientation period ay estimated 300 to 500 yung magiging probationary midshipman or probationary midshipwoman. At yung makakatapos ng orientation period ay nasa mga more or less 350 lamang. At kung mapalad namang matanggap sa PMMA, dito lang magsisimula ang paghihirap. Hindi madali ang maging kadete ng PMMA. Ito ang naranasan ng isang dating kadete at ngayon profesor ng PMMA. Yung gigising ka na madaling araw and every movement is like may nakatingin palagi sa'yo. Are you following the rules? Every movement, there's a count. And you are always on the double time. Gayunpaman, bakit ba maraming aplikante ang PMMA? Libre kasi ang tuition at pagka-graduate, siguradong mayroong trabaho sila bilang officer. Maraming kapartner na kumpanya ang PMMA at ang mga ito ay naghahanap ng mga magagaling na maritime officers. Bukod dyan, kakaiba ang PMMA kumpara sa iba pang maritime schools sa bansa. Here at PMMA, we have integrated the leadership and training curricula to our students. So, it's not the theoretical, the educational part alone, but binibigyan namin ng weight yung how to be a future maritime leader. Sa katunayan, kulang na kulang ang mga officer ng mga barkong international. Kabuang 89,000 na marino ang kailangan ng international shipping companies. Hindi ito kayang punan ng Pilipinas. Mataas ang demand pero mababa ang supply. Our challenge is how can we supply those 89,000 if the Philippines can only supply meager number. In our case, we can only supply 220 graduates every year. Yan ang gustong tugunan ng PMMA. Nais itong madagdagan ang bilang ng mga kadete. We have only 300 cadets with so many requirements needed by our partners. It means that the economic potentials na pwede nating ma-generate out of officers na naipapadala natin sa kanila ay kulang. Kaya planong palawakin ang PMMA sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong gusali. Pero ang kailangan ng PMMA, mas malaking budget. If we really would like to be a maritime superpower, we need to develop the other maritime infrastructures. Suwestyon ni Commodore Abutal, maaaring makatulong ng malaki ang pagkuha ng mga kadete sa katimugan ng Pilipinas. Pwedeng makaahon sa kahirapan ang naturang rehiyon kung makakapasok ang mga kabataan roon sa PMMA. One of the objectives that we would like to do to increase the beneficiaries of PMMA program of free education and sure employment. If we can increase that
in Mindanao and in the far-flung areas of the country, which means that we can reduce the poverty and improve the peace and order. At diin ni Commodore Abutal, dapat tandaan ng mga marino ng Pilipinas ay number 1 sa buong mundo at hindi ito pagyayabang na walang batayan. Filipinos in general ay talagang innate na sa atin ang pag-iisang marino. Considering na ang Pilipinas ay archipelagic nation. They are easily can adapt at flexible, madaling turuan